Bakit nga ba tayo nagkakasakit? Baka ikaw ngayon na nanonood ng aking video ay may karamdaman na. Pag-usapan natin ano ba yung mga dahilan ng pagkakasakit ng mga tao. Pinaka-common na reason kung bakit tayo nagkakasakit is yung lack of nutrition. Yes, tayo lahat kumakain. Pero ang big question, kamusta yung kinakain mo? Is it nutritious or not? Dahil yung quality ng pagkain na ipinapasok mo, yan din yung magiging quality ng lakas mo. So, assess mo ngayon yung sarili mo. Yung bang kinakain ko ay may sapat na nutrition or wala? Dahil kung magkakasakit or may sakit ka ngayon, balikan mo ano ba yung mga kinakain mo. Kung ano yung i-feed mo sa iyong katawan, yun din yung energy na gagamitin mo para mabuhay. At yung pagkakaroon ng lack of nutrition, ito po yung number one reason kung bakit tayo nagkakasakit. Dahil kulang yung nutrition na naipapasok natin. Akala natin, porket nakakakain na tayo ng 3 beses isang araw, ay sapat na yon. Ang hindi natin alam, kamusta kaya yung quality ng nutrition na nakuha natin mula doon sa pagkain. Number 2, yung tinatawag nating acquired disease. Possible hindi ikaw yung may sakit, yung kakilala mo ang may sakit. Dahil sa iyong mababang immunity, ikaw ay nakaka-acquire ng sakit galing sa ibang tao. Doon po papasok yung ating story about sa pandemic. 'Di ba? Kaya naman siya kumalat is because nagkaroon ng hawahan. At dahil yung mga taong nahawahan ay mababa rin ng immunity, doon sila nakakuha ng matinding sakit. Kaya nga po napakarami ng taong namatay during that pandemic period. Dahil lang sa nahawa sila, nagkandamatayan yung mga tao na nahawa rin nung carrier ng sakit. Number 3 is yung tinatawag nating radiation. Lahat sa atin gumagamit ng gadget. Nanonood ng TV, mahawak ng laptop, pwedeng may tablet or mobile phone. Lahat tayo guilty pagdating sa radiation. Nung kabataan namin, meron po ng mga malalaking TV, yung mga mahaba yung likod. Ma-illustrate natin ano ba yung radiation. Yung mahabang TV na yon, pag pinatay mo siya or hinawakan mo siya, may parang mga kuryente or sound na maririnig galing dun sa TV. So yun pong nahawakan mo na radiation, yun po yung nagkakos ng sakit sa tao. Ang mahirap po dito, hindi po natin sila nakikita. Pero nakakaapekto po sila sa ating kalusugan. Lahat ng appliances na ginagamitan ng electricity ay may katumbas na radiation. Even yung ating mga simpleng mobile phone, nagkakos po yan ng radiation sa atin. Kaya yung mga bata ngayon, as early as babies, malalabo na yung mga mata. It's because too much of radiation. Number 4 sa ating listahan, yung tinatawag nating drug overdose o yung pag-abuso sa paggamit ng synthetic drugs. Ikaw or may kakilala ka na nagme-maintain ng gamot dahil sa kanilang mga sakit, or ikaw yung klase ng tao na pag may naramdaman, inom agad ng paracetamol, inom agad na pain reliever. So ito yung mga taong madaling tamaan ng sakit dahil nakarely lang sila dun sa mga synthetic drugs na maraming toxins na kasama. So ang pag-abuse po ng gamot ay malaking factor din para sa paghina ng ating mga internal organs, especially the liver and then the kidneys. Dahil yan po yung mga organs na nag-filter ng mga toxins na nanggagaling sa gamot. Kaya sila yung unang-unang naaapektuhan ng pag-inom natin ng mga synthetic drugs. Number 5, yung ating stress. Mataas ang stress level natin ngayon. Even infant, may stress din po yan. Pag hindi mo nga sila binigyan ng gatas, iiyak na yan. Pag meron kang mga tito-tita na makukulit, paiyakin yung mga bata. So, na-stress din po sila. So, ang stress po ay para sa lahat ng tao. Pero, mahirap po kung hindi tayo marunong mag-manage ng stress. Dahil ang stress, isa po sa mga number 1 killer or pumapatay ng tao. Hindi man yan physically but emotional damage. Kaya yung stress po ay malaking factor sa pagkakasakit ng isang tao.
Yung panghuli po, yung tinatawag nating pabaya sa sarili. Sila yung mga klase ng tao na mahilig sa bisyo, mahilig magpuyat, naninigarilyo, mahilig mag-inom, stress na sa buhay. So sila po yung mga hindi nag-iisip ng kanilang magiging kalusugan. Yung mga ganitong klase ng tao, eventually sila po yung kakaroon na lang po ng sakit paglipas ng panahon. Yung pabayarin po pala sa sarili, hindi lang po ito do sa mga taong mabibisyo. Ito rin po ay nakakategorize sa mga taong sobrang sisipag. Yung may trabaho na panay overtime pa. Kala natin nakakatulong yung overtime para kumita tayo ng maliit na halaga. Ang hindi natin alam, kino-compromise natin masyado yung capacity ng ating katawan. So darating yung time, yung in-overtime mo, mauubos lang yan dahil nagpa-doktor ka, bumili ka ng gamot, absent ka pa. It turns out na hindi mo napakinabangan yung overtime mo dahil na-abuse mo naman masyado ang iyong kalusugan dahil napapabayaan mo na to. Kakakayod magtrabaho. Ano naman yung effect nito sa mga taong may sakit? Number 1, bumababa yung kanilang immune system or yung immunity. Tandaan nyo po, ang magpapagaling sa ating katawan pag meron tayong mataas na immune system. At magagawa mong magkaroon ng mataas na immune system by having the right nutrients na ipinapasok mo sa iyong katawan. Number 2 effect ng taong may sakit, pwede naman ikaw yung maging carrier ng sakit. Halimbawa, sa loob ng pamilya, nagkaroon ka kunwari ng sipon. At yung sipon na yan, dahil nakatira kayo sa isang bubong, lahat kayo possible magkaroon din ng sipon. Dahil pag mahina rin yung immunity nila, pwede rin silang mahawa at ikaw ang carrier ng sakit sa pamilya. Number 3 is gastos. The more na may sakit sa pamilya, the more na hindi mauubos yung gastos. Ang example po natin dyan para po yung isang timba na may butas. Itong timba na to, kahit anong gawin mong pagtitipid, kahit anong gawin mong pag-iipon, hindi yan mapupuno dahil may tagas yung iyong timba. At yun ang nangyayari sa karamihan sa mga Pilipino. Dahil may problema sa kalusugan na apektuhan ang mga panggastos ng buong pamilya. Number 4, naapektuhan po yung ating family, especially sa kanilang time at sa kanilang finances. Tandaan po natin, pag meron pong may sakit, kahit isang miyembro sa pamilya natin, apektado po ang buong pamilya. Lalo-lalo na kung close family po tayo, nagtutulungan. Kami po sa pamilya, ganun din po. Pag may sakit po sa pamilya, of course, mag-share ka ng iyong pera para makatulong dun sa family members. Paano kung hindi naman gumagaling? Di habang buhay na may sakit yung pamilya, habang buhay din yung sufferings pagdating ninyo sa time and sa finances. Kaya lagi naming binibilin sa inyo that health is wealth. Unahin nyo munang maging malusog bago kayo mag-isip ng kahit na anong bagay sa inyong buhay. Dahil pag walang health, wala rin po yung lahat. Mababaliwala lahat ng pinaghirapan ninyo dahil lahat yan uubusin pagdating sa gastos. Number 5, unwanted death. So, pwede pong maging cause ng pagkamatay or sudden death ng isang tao yung pagkakaroon ng sakit. Wala naman sigurong tao na gustong mamatay agad. Lahat ng tao gusto humaba ang buhay. At yan po ay pwedeng maging epekto ng pagkakaroon natin ng sakit. Huwag naman sana umabot sa ganyan. So ano po yung mga solution natin para makaiwas tayo sa pagkakasakit? Number 1 is pabayaan na lang. Ito, madalas yung ginagawa ng mga common na Pilipino. Pabayaan na lang yan. Mamamatay din naman, pabayaan na lang. Nakakaawa po pag pinabayaan natin. Kasi buhay pa yung tao, tinanggalan mo na siya ng karapatang mabuhay pa. Karamihan po, pababayaan muna bago ipapagamot pag malala na. Para sa akin po, prevention is always better than cure. Dahil habang nasa early stage pa yan, alagaan na agad ang sarili dahil pag inalagaan mo yung sarili mo, hahaba rin yung iyong buhay. At makabawi ka rin sa mga taong sumuporta at tumulong sa iyo. Number 2 is seek doctor and ask for medical assistance. Kaya lang yung mga nagpapagamot po, minsan half-hearted sila. Pag nagpagamot, magpapa-check up, bibili ng gamot,
tapos hindi itutuloy. Pag nakaramdam ng konting ginhawa, hindi na babalik sa doktor. Ibig sabihin, hindi natatapos yung treatment na dapat inilalaan nila sa kanilang paggaling. Instead na gumaling, bumabalik lang din po yung sakit. Common na choices po ito na ordinary Pilipino dahil takot silang gumastos. Kasi kahit anong gawin niyo, gagastos at gagastos pa rin kayo. So, kailangan tapusin niyo yung treatment na ibinigay sa inyo nang makuha ninyo yung best result na hinahanap ninyo. So, kung kayo po ay nagpa-doktor, paniwalaan at pakinggan niyo po yung inyong mga doktor dahil sila po ang spesyalista sa inyong mga daing. Pangatlong common choice ng mga tao is yung go for healthy living. Minsan, itong part na to maganda naman. Kaya lang, minsan, huli na bago pa simulan. Yung tipong malala na yung sakit mo bago ka nag-healthy living. Hindi po yan sasapat. Kailangan po natin ngayon, kung gusto mo mag-healthy living, wala ka pang sakit, dapat nag-healthy living ka na. Kasi wag mong hintayin na singiling ka ng katawan mo bago ka maging healthy living. Ito, pwede mong gawin, pero kung may sakit ka na, kulang na po yan. At dito po papasok yung pang-apat na choice na dapat po pong gawin. Go for natural remedy and find the right coach. Meron, naghahanap ng right remedy, like for example, the barley, kaya lang wala po silang hinahanap na right coach. Kasi ang mindset ng tao ay iinom lang ako ng barley, gagaling na ako. That's a wrong mindset. Dahil ang barley ay tool lang. Kung meron kang tool pero wala ka namang capacity or knowledge kung paano mo gagamitin yung tool na yan, hindi mo yan mapapakinabangan ng maayos. Kaya kailangan ninyo ng right coach na tutulong at gagabay sa inyo para makarating ka doon sa mga step by steps ng healing na hinahanap mo. Ganon din po, pagdating sa opportunities, kailangan nyo rin po ng right coach. Dahil yung mga taong nauna, sila po yung tutulong sa inyo para makarating ka sa narating na nila. Ngayon, ang solution ko po para dito is mag-take po kayo ng Sunday Barley at humanap ng tamang coach. Bakit nga ba dapat Sunday at bakit nga ba dapat may right coach? Ang Sunday Barley po kasi ay kumpleto na po sa nutrients. Pinoprovide na po ni Sunday Barley ang complete nutrition na kinakailangan natin para mabuhay. Kaya nga po ang barley ay tinaguri ang total complete food na kailangan mo mula birth up to old age. Ngayon, yung coach po, ang trabaho ng coach is bigyan ka ng programa kung paano mo mararating yung from illness to success, which is the healing. Ang program po is tuturuan ka kung paano ka magsisimula at yung journey mo, sasamahan ka hanggang sa makarating ka doon sa success mo or yung sa healing period na. Without the program, kahit umiinom ka ng barley, para kang tumatakbo pero hindi mo alam kung saan ang finish line. Kung meron kang coach at meron kang program, alam mo yung from point A to point B to point C hanggang sa finish line. So, yun po yung trabaho ng coach. Hindi lang naman po kayo bentahan ng produkto, kung hindi para gabayan ka rin sa journey mo pagdating sa paggamit ng produkto at pagsisimula mo sa opportunity ng Sunday Barley. Ako po as Sunday Coach, napakarami ko na pong handle na iba't ibang klase ng personality ng mga consumers, clients, at even mga co-leaders. At na-identify ko na po sa mga previous video natin yung mga taong masarap tulungan at yung mga taong mahirap tulungan. Ang mga taong gustong magpatulong, sila po yung may mga good attitude at makikinig po para sila mismo matulungan ng katulad naming mga coach. Unang-una sa lahat po, hindi po kami nakatingin sa budget ninyo. Nakatingin po kami kung ano po yung commitment ninyo dahil susuklian lang namin kung ano yung i-offer ninyo sa aming commitment. Kung ang commitment mo is matulungan ka, therefore, tutulungan ka rin namin. Life is a matter of choice. Every decision you make has a consequence on it. So, lahat ng mga decisions natin, meron po yung consequences. Mag-decide ka, may consequences yan.
hindi ka mag-decide, may consequences yan. So you have to choose, you have to make the right decisions in your life. At kung nagustuhan mo itong ating video, huwag mo pong kalimutang mag-like. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section kung meron po kayong mga ideas or mga inquiries sa atin. Pwede nyo rin pong i-share yung ating video. Baka sakali pong may mga kakilala kayo na kinakailangan pong magkaroon ng awareness or ideas about sa aking mga ginagawang content. I-share nyo po itong videos for free. Huwag nyo lang pong i-re-upload. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito pong ginagawa nating mga videos ay libre. Yung pagsusubscribe at like sa ating mga videos is malaking tulong na po yan para sa aming mga content creator to create more informative videos like this. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panonood. I hope marami po kayong natutunan today. My name is Coach AJ Palmos and I live for more. To God be the glory. Bye-bye!